Philippians chapter 1, verses 1 to 11. Aran na tanan? Please say amen. Okay, umpisahan ko sa verse 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. I thank my God upon every remembrance of you. Verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Together, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Dalayon ng Ginoo sa pagbasa ng pulong. Thank you. Okay, thank you, Brother John. Good morning. Subong, gapasalamat kita sa Diyos kay ari na kita sa bulan sang Marso, ikaduwa nga Domingo sang bulan sang March 9 to be specific. Okay, so salamat sa Ginoo kay nanging kaupod naton sa gihapon kamo kag subo man ang aton mga visitors. May listahan tada sa mga visitors naton? Wala pa? Sige. So, at this time, siguro mayugid makatindog kita nga tanan, no? Let's all stand and then let's welcome one another sa aton nga fellowship subong adlaw. Kag kantahon naton ang There's a Welcome Here, There's a Welcome Here, and then just go around and shake hands with your fellow believers, okay? Kag sa aton mga visitors. There's a welcome here, sing. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Come here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. So everybody is welcome sa aton nga pagtipon sining adlaw. Salamat sa Ginoo kay we still have the time to fellowship with one another. Ang tuyo di nga na makita sa Bible nga dapat nagatililipon kita kaangay sini. Hebrews chapter 10 verse ano? Verse 25. No? Amo nang aton nga theme verse every time we gather. Kag dapat ang Christian ma-remind sina. Ano kuno ginambal da? Hebrews 10:25. Ano kuno? Forsaking not the assembling of ourselves together as the manner of some is. Ano pagid? And so much the more as you see the day approaching. So, yari kita pabakuday sa isa kag isa paagi sa Word of God. Ang aton nga meat of our service is the Word of God. Ang pulong sa Ginoo amo ng sentro sa aton nga pagsimba. Panawag naton sini, can we call this pagsimba? Yes, pwede man. But we can also call this as fellowship.
Magsilinga fellowship paghiambitanay. Anong meaning anong word nga fellowship ganit comes from the Greek word koinonia. Magsilinga koinonia gani to share what is common. Share what is common. Anong common sa aton? Si Kristo Jesus. You have Jesus in your heart. I have Jesus. We have all Jesus in our hearts. That's why we come together. We share what is common to us because we are Christians. Amen? So, amo ina, kung nga kada semana, as we gather, amo na pinpanumduman ta, nagatipon kita tungod sa Ginoo, tungod kay Jesus Christ nga mo ang sentro sang aton nga pagtipon. There is no other reason that you have come but because of Jesus Christ. In Him alone, no? Hindi kita nagkadto diri sa church para nga to socialize. Hindi kita nagkadto simbahan para nga suktontang utang sang utod naton nga ready. Masili nga piyo ginara gina simbahan. Dala ko nga na listahan kay ara sa da. Hindi, no? Sukta lang sa gwa. Hindi na din sa sulod. Okay? So, that is the reason why we are here. Every Sunday, kada semana, isa mo lang ka Sunday mo, di ba? So, this is very special because this Sunday is special compared with other Sundays. Nagligay ng Sunday, March 2. So, March 9 na subong, lain naman sang sa nagligad ng Domingo. Kung ano to ang nag-transpire sa nagligad ng Domingo, lain naman subong. And the coming Sunday, March 16, then after March 16, 23, after March 23, 30. That is the last Sunday of the month. Pila gani ka Sunday ang isa ka tuig? You know? How many Sundays? We have 52 Sundays all in all. Pila na ka Sundays ng ligad? Pila na ka Sunday ng ligad? Mga pulo pa lang ka Domingo ng ligad. Pila pa bilhin? May 40, sobra pa 40. No? Muna prayer mo, how I wish that I could attend the whole 42 remaining Sundays of the year. Abi mo, kadasig sa timpo, hindi ni gani lakat dalagan. Hindi gani dalagan, lupad. Di ba? Time flies so fast. Amo nang pacing sang aton nga panahon. So, likat-likatan lang, tapos naman ang Marso. So, if we do not serve the Lord, we do not worship the Lord, Sundays will just come and go. Okay? So, you praise God. You thank God that you are here and part of this fellowship today. Okay? So, sige. Bata, what is special number? Sige. So, for our announcement, this coming April 16, 17, 18, we will have our church camp. Okay? Youth camp kag church camp. Church camp in the sense that this includes young people, kag subong man tanan ng mga church people who will be joining this camp. Sini nga tuig, kagahapon nagkadto kami to sa Haven of Grace. That was the first time nga nakakadto ko to after sa akon nga hospitalization. And then we are so happy that the government project is there. No? May ara nga breakwater blada ang ginpatindog ang DPWH. Kag dira mismo tupong sang Haven of Grace. Magsiling ka breakwater gani na bilang nagasagang sa balod. So una kundi kada bagyo kaluluoy ang kwanda, ang sulod sang camp gabaha mo. Subong abi mo katahom. Kay gimbutangan sang DPWH sang breakwater sa may kilid sang dagat. Tapos hindi lang breakwater lang kundi may ara daw pathwalk bala nga daw 3 meters na kalaparon pwede maagyan sa kutsi mo. So kung may mag-camp kita, pwede ito mahiwatan sa mga fellowship bala kung mga devotional or mga
Unagabla, ay kanami katahom mo. Daw ara ka lang sa kita nyo, way ka kapos, Miss Kelyas. Tiyang aton nga picture to kagapon. So, mabalik kumang kutugan ni liwat. Kaya daway ko to natakan pa. Mapapicture ko to liwat. So, kanami, kay blessing gid bala sang Ginoo. Kay dira gid mismo gin butang sang DPWH sa tupong gid bala. Ti daw ginhungod gid sang Ginoo nga proteksyonan gid ang camp. Pagtapos daw additional facility bala sang camp, no? Kay kung may mga camping ba o katahom gid to. So, muna dito ta makampa kaling duwa himuon ta lang guro duwa lang ka ga consider kita duwa lang ka gabi. Sang ligaw di adaw tatlo, no? Apat. Ti ambot lang depende sa kwan na. Depende sa aton nga mahimo. But we are having it. Ginahimo ta na Semana Santa. Kay para nga aton mga young people maka-attend kay way klase mo. Ang iban guro ang ginikana niya stricto, hindi sila patin sila bata kay patay ang Dios ayan. Para sa ila guro patay ang Dios di ba? Pero hindi ya patay ang Diyos kung Semana Santa. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen? Galog ta. So, amo na, gini mo na ito na kada Semana Santa. But, I am praying kung maliwat naton para sa ligad, ngay balik naton sa, gini mo na ito na sa ligad, bilang malapit na pandemic, kay daw kabudlay sang sitwasyon. Pero kung everything will be normal, base kung balik naton sa schedule naton last week sang April. Pero kung daw Mayo malang ang Semana Santa, mas okay man na. No? So, sige So, we'll pray for that. First few nights, ang mga young people will have their own camp. Pagka last night, ang mga adults maapas dito will spend a night before closing the following day. So that had been going on since we have started our church camp a few years ago. So siguro at this time we will have other churches to join us, pero we will only limit the number. Siguro ang church dito sa Binalbagan, kag sa Mamaylan will join us pod sa simbahan man ni Pastor Tabukon. So that's why we are praying for that. We are targeting we target young people. Labi na gid mga classmates nyo, young people, please try to invite other young people to join us. Pwede ka mo kapag-invite, okay? After service this morning, we will try to meet, and then try to, I would like to talk to you, mga young people, young ambassadors. Young people, kag young ambassadors na involved diri. Okay? Kag, of course, balan na namon, uli lang kamo, mga adults, pagkadaso naman. Okay? So, that will be our target. Pangamuya naton, we still have more than 1 month before our scheduled camp. Okay? We had been announcing this since January. Ang aton nga camping. Okay? Sige. So, I hope you are going to pray for that. Sige, at this time, daway naman ko sang iban pang pahibalo. Yatag ko ni kay Brother Francis sa aton nga offering. Aton gali special number, men, no? Men, subong. So, young ambassadors, please take over sa aton nga offering. Tatlo. Every time we have kung may men, young ambassadors ma-take over. Father Francis. Mag-prepare kita sa aton nga tithes and offering sa Ginoo. Inapangabay ko ang tatlo kayang ambassadors sa pagkadto diri sa pagkuha sang offering. Kagang men magatag sang ila special number.
request ko si Brother Jacob sa pag-pray. Amen. Salamat yun, men's group. Siningat yun, napangabay ko tanan sa pagtindog. And let us sing the doxology. Praise God. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mamati naman kita sa kambanon sang choir.
Ang title sa ambanon, The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sa nagadugay ang imo pag-alagad sa Ginoo, amaman balaina, nagatubo pagid ang kaayo sang Ginoo. Is that also your testimony? Inang ambanon nagasaad na sang testimony sang isa ka tumulo. Nga sa kadugayon mga pag-alagad sa Dios, kamusta? Nagatamis man ang Ginoo? Ang tamis dira way kasiuran sa dila mo nga taste buds mo. Kung na yung experience bala sa Ginoo is getting more excited as the years go by. Okay? So muna katahom sang aton nga Ginoo nga ginaalagad. May nabasahan ko bala nga isa ka illustration galing ini para lang ni kuno sa mga mataas IQ nga mga tao. May isa ka pasyente nga ulupirahan. Kanagambal ang doktor, sila sa doktor, sila niya, Mrs. Nya after sang operation nga ini, makitanay na kamo sang imo nga family. Tidaway malipay ang babae. Siya galing dok, way na ko family, kalamatay na tanan. Nya mo gani. Ensindi ka mo? Ha? Insindihan nyo? Oh, taas IQ nyo. Boperti. Believe, Taas ka mo tanan IQ kaya nainsindihan nyo. Sino ay kahangop? Ha? Oh, wala. Ganda. Perti, no? Siling ko para to sa mga taas IQ. Sige. So, sini nga aga, padayon kita sa pagtuon. By the way, karon sa hapon, ang aton nga equipping, usually, gina-schedule natin temprano pa. We start at 3 o'clock and then we end by 4:30. 1 hour and a half ang aton nga equipping every Sunday afternoon. There's no reason nga hindi ka ka-attend. Please attend our equipping every afternoon kay importante man ang mga topiko nato nga ginatun-an. Okay? Temprano pa, para temprano pata kapauli. Pagtapos, magpuli ka mo temprano, hindi ka mo magpagabi. Kaya kung gabi na, dulom. Basi makasandad ka mo. Amo na nga na temprano pa. 4:30, tapos na. So, ang aton nga training union starts at 1:30. Mga auxiliary groups, but before 3 o'clock, dapat tapos na aton nga training union. Okay? So, temprano pa, pisaw-pisaw pang adlaw, makapauli na kita karon. Sige, mapadayon kita. Dili kita sa Book of Philippians. Mga muyan ay kita. Ginoo, may namon nga langit noon, yari kami nagapalapit sa imo, sa sininga tinion, dalayawon kagid sa amon mga kabuhi. Salamat kay sa sininga adlaw, gintipon mo kami sa isa ka katuyuan, agod nga pasidunggan namon ang imong ngalan. Ubayi kami karon, bisan pa sa sining pagtipon, kay ning amon pangamuyo, pagtugyan sa imo, sa mahal kag matamis nga ngalan ni Kristo Jesus, kabay pa. Ang aton nga pagtuon is of course part sang aton nga monthly theme or monthly subject, which is about spiritual growth. Pagtubo spiritual, okay? Ang aton nga teksto makitaan dira sa Philippians chapter 1, verse 1 to 11. So, ginatudlo ni Apostol Pablo diri, the evidences of spiritual maturity. Ano magsiling ka nga evidences? Ang mga butang nga mapamatuod sa imo nga nag-grow ikaw spiritually. Si Apostol Pablo nagatudlo sa mga taga Philippi. By the way, the book of Philippians was written by the Apostle Paul. This is a personal letter ni Apostol Pablo. Wala niya inigin publicize nga mangin public reading ini, kundi nga ang nagabasa sini mga Kristohano dito sa Philippi. Di na ang Philippi, dito ni sa Europe, sa
lugar nga sang unang natawag Macedonia. Ang Macedonia, amo na sa unang natawag nga Upper Greece bla, Greece nga lugar bla. Subong may Greece pa Japon, di ba? So, Upper Greece, panawag sina Macedonia. Ang Macedonia, gingalan ina after sa tatay ito na Alexander the Great, nga King Philip of Macedon. Bati ka muna, no? Sa aton nga history. So, Upper Greece, amo ng Macedonia. Ang Lower Greece, amo ng Achaia. Mut kabati ka mo sang term nga Achaia. Kung nagabasa ka mo sa Book of Acts, you will familiarize that word, Achaia. Macedonia, Achaia. Ang Philippi, ara na siya sa Macedonia. Meaning to say, ara siya part sang Europe. Kay dira sa Acts chapter 16, makita mo da ang paglibot ni Pablo sa iya second missionary journey. Kadomdom ka mo sa una kung nagabasa ka sa Book of Acts, dira gina-record ang paglibot ni Apostol Pablo sa bilog nga bahin sang Europa kag Asya. Amo na ginatawag sang unang Paul's missionary journeys. Kabalo ka, si Pablo, siya lang gid ang isa ka misyonero nga naglibot sa bilog nga Europa. Siya ang una-una nga nagwali sa mayang balita. Kung sa mga farmers pa, siya nag-una bungkal sang duta. Siya una arado sang duta para tamnan. So, amo na ang mission ni Apostol Pablo. While the Apostle Peter was a missionary to the Jewish people. Duwa sila ka missionaries, pero si Pedro, ginpadala sang Diyos siya among the Jewish people. Pero si Pablo ya, ginpadala sang Diyos sa mga hintil. Amo na ginatawag na si Pablo, the Apostle Paul was a missionary to the Gentiles. While the Apostle Peter was a missionary to the Jewish people. Tandaan nyo na, lain ang line of work ni Apostol Pablo. Job description bala kung sa trabahante pa. Ang job description ni Paul sang gitawag sa sang Ginoo para nga magwali dito siya ginpawali sang Dios sa Europe kag sa Asya. Si Pedro ya wala kagwa. Wala sa kagwa ya sa Israel. Amo na si Pedro, wala siya nakakadto sa Roma. Why? Amo na nga si Pedro ya sa Bible, why the record nga si Pedro unang obispo dito sa Rome. Munang ina-emphasize mula ni Pastor Lakila, nagligad to nga si Pedro ya hindi saya first pope, no? Sino ganit yung first pope, Pastor Lakila? Pope Leo the first. Amo na siya, hindi si Pedro, no? Why siya kakadto to? So si Pablo ya nagkadto ya sa Rome. Kuha nyo? Okay. Now, kasan-on nga kay si Pedro, si Apostol Pablo, tatlo maglibot sa Europe. First, missionary journey, dira lang sa Asya. Asya lang bala, lambutan niya da ang Galatians nga mga lugar. Iconium, Derbe, Lystra, Ephesus. Okay? Amo nga mga lugar. Halin siya sa Antioch. Libot siya. Balik naman Antioch, Syria ang headquarters mo. Balik naman. Second missionary journey, libot naman siya. Halin sa Asya, pakadto naman sa Europe. Balik naman. Ikatatlong missionary journey, ginlibot niya ang bilog nga rutan niya nga ginhalinan para nga ma-strengthen atong mga lugar nga ginkadtuan niya. Después siya nagbalik pakadto sa Jerusalem, kag dito siya gindakop sa Jerusalem, kag indala naman sa Roma, kag dito siya napatay. Munang kabuhi ni Pablo. Okay? So nagsulat siya sa Book of Philippians. Sa diin si Pablo pagsulat niya dito siya na priso sa Rome. Tublang ang balko.
nga gin priso siya. Di kay si Apostol Pablo nagawali parte sa Bible. Sa una, kung nagawali ka parte sa Biblia, dakpon ka. Kay ang pagwali sa mayang balita, outload. Outload, but silingon, hindi ayon sa ila kasuguan. So, natural, gindakop siya. Pagdakop sa iya, gindala dito siya sa Rome. Sa tuyo ni Pablo, nga untani, madipinsan niya, kaugalingon niya, sa atubang sang emperador sang Roma, nga si Caesar at that time. Kay si Pablo, duwang iyang nationalities mo. Hudiyo siya at the same time, Roman citizen. So, that is why, sang ginhingabot siya sa mga Hudiyo, wala siya ginpatay sa mga Hudiyo. Kaya hindi pwede patsyon ang isa nga Roman citizen. Tisilin ni Pablo, mag-amo na niya, dito kaya ma-appeal kay Caesar. Gali kay isang ginpadala to siya sang Ginoo sa Rome, it was also an opportunity nga makawalis siya sa tubang sa mga magistrates, sa mga opisyalis sang Rome. Isa da nga ginwalihan niya sa King Agrippa, Herod Agrippa, dito sa Rome. Kag sila ni Agrippa, baw Paul, daw ma-Christian man ko sa imo ba? Tiway gina-Christian sila. Pero nawali ni Pablo ang mayang balita. So to make the long story short, ginpamatbatan siya nga patsyon. Pagi sa, ginbitay siya kung pugutan sang liog. Muna ang pamatbat sa iya sang una. So, before siya napamatbatan sang iya kamatayon, ano nga libro ang iya ginsulat? Last epistle ginsulat ni Pablo, amo ang 2 Timothy. 1 and 2 Timothy. That's why, amo na ang 1, 2 Timothy, amo na ang last epistles ni Pablo. Iniya ang Philippians, ginsulat ni Pablo ay panisya na before panisya patyon. Dito siya sa sulod sa prisuan. That's why ining book of Philippians, ginatawag ini nga prison epistle. Kay magsila epistle gani letter. Kay si Pablo ang iya tuyo nga magsulat sa mga taga Philippi nga mga Christians kay para nga magpasalamat siya sa ila kay sa tanan-tanan nga mga simbahan nga iya nga ginsugdan amo lang ini ang church sa Philippi ang naghatag o kon nagpadala sang ila suporta kay Apostol Pablo. Although ang iban nga mga churches gapangamuyo man sa iya, pero special iniya ang Philippi kay nagtipon sila sang ilang material nga inughatag kay Pablo sang ara siya sa sulod sang bilangguan dito sa Roma kag ginpadala nila paagi kay Epaphroditus. Si Epaphroditus amo ni siya ang isa sa mga deacons dito sa lugar sa Philippi kag ginpadala nila to sa Rome kag amo to nagdulong sang ilang regalo kay Apostol Pablo. So, tungod sina, si Apostol Pablo nagsulat sa ila. Paagi kay Epaphroditus nga dito halin, si Epaphroditus ginpadala naman ni Pablo balik dito sa Philippi kag dala ang sulat ni Pablo nga kung tawgon the letter of Paul to the Philippians. Kuha nyo? Kung sa aton pa, ang kontenido sang iya pagpadala sang sulat, si Apostol Pablo, unas tanan, nagapasalamat sa ila, sang ila, paghatag kay Pablo, sang ila suporta, sang ara sulod sang bilangguan. Kag, ang tuyo ni Pablo, para i-encourage sila sa pagpadayon, sa pagalagad sa Diyos, bisan pa sa piyak sa mga kabudlayan, nga nag-aabot sa ila kabuhi. Kag at the same time, tagaan sila sang assurance ni Apostol Pablo, nga ang Diyos nga nagtawag sa ila, may katuyuan sa ila kabuhi. You look at verse number 6. Ano ang balasang Bible da? Sila ni Pablo, being confident of this very thing, that He, sino nga He? Si Lord Jesus, ang Diyos, that He, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ.
Anong good work nga ginhimo sang Ginoo sila kabuhi? Of course, they were redeemed. Ginluwas sila sang Ginoo. Amo na nga isa sa mga katuyoan ni Pablo to remind them that God has a purpose in their lives. Kag ang purpose ng Dios since the day that they got saved, pagsugod sa ila kaluwasan, hasta gid tapuson sa Dios ang iya katuyoan sa ila kabuhi hasta mag-abot si Kristo Jesus. Amo na ang katahom sang pulong nga ginambuyan ni Apostol Pablo dire. Sinong upod yang worker sa pagsulat niya sini? Wali iwan kundi si Timothy. Amo na ang term nga ginagamit ni Pablo, Timotheus. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints of Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Ano magsiling ka nga saints? Sa Espanyol, panawag sila ang saints, santos. Ang pag-interpretar sang iba niya magsiling nga santos, ina balang mga bato, o kon mga laragway, o kon mga larawan, o kon atong mga tao nga nagkalamatay na to nga kuno maayo ang kabuhi nila sadto. Kag iban sila nga mga santos, ginapangadian nila, ginapangamuyuan. Pero kabalo ka, ang term nga saints diri sa Bible, ang ginatawag diri nga saints na refer ni Pablo mga taga Philippi. Pagsulat ni Pablo sini sa ila, buhi pa ni sila o kon patay na. Ha? Buhi pa. Anong address ni Pablo sa ila? Saints. Anong buot silingon sang saints? The word saints come from the Greek word hagios, meaning set apart. Muna meaning sang saints. Holy, sa aton pa. To all the saints, to all those who are set apart. Ano na meaning sa holy, ha? Hagios, meaning set apart. Ginpahain. Anong buot silingon? The moment ka nagbaton ka kay Christ nga imo Savior, the moment you got saved, ang kabuhi mo, gin-separate na sa Diyos para sa ako gulingon. Amo na ang ginatawag nga saint o kon balaan. Anong pulong nga balaan? Separated for God. Tagaanta ka example ha. Para sa microphone. Ini microphone ari na disulod simbahan. Diba? Why na naton yan pagwa? Kuno lamon hindi man pwede yung lamon. Kaya nga hindi man magamit siya sa public kaya nga gathering. Kaya mo ning surayo. Meaning to say, ini nga microphone para lang ginadi sa sulod sa simbahan. Ano mo silingon sina? Gin-set apart para dire. Amo nang ideya magsiling nga set apart. Kung Kristiyano ka, ang kabuhi mo na ginseparar na para lang gin sa Ginoo. Nga sino pwede makagamit sa kabuhi mo? Si Satanas. Hindi bala hindi pa ta Kristiyano, sino gagamit sang life ta? Ha? Kabalo ka kung sino? Si Satanas. Paano mo na mabalaan? Para sa Ephesians chapter 2, basahon mo na. Ano nga bali Pablo dira sa mga taga Ephesians taga Ephesus sila ni Pablo, and you hath he quickened when you were dead in trespasses and sins. Kag sa verse number 2, dira mo na pamatud-an nga sang una you were called the children of wrath. Anak kamo sang kaakig sang Dios. You look at that. Dali lang. Ephesians chapter 2, verse number 1. And you hath he quickened when you were dead in trespasses and sins, wherein, in time past, ye walked according, anong word nga walk? Ye lived. Ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Sino ning prince of the power of the air? Why liwan kundi si Satanas. The spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all have our conversation. Conversation means way of life in times past, in the lust of our flesh. Sa kailigbon sang aton unod, fulfilling the desires of the flesh and of the mind,
and were by nature the children of wrath, even as others. But God, ara katahom no? Ang conjunction nga, but, apang nagliwat ang istorya. Sang una, sila ni Pablo, amo kamo sini, ginbuhi kamo, nagikan sa paglapas, kag sala. But silingon, ang mga tao nga wala pa sa Ginoo, patay sa sala. Ano mo silingon sa patay sa sala? Ang iya kabuhi na disenyo para sa paghimo sa mabutanga kasalanan. Apang, siling sa verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace. Amo na siling sa verse 8, amo na permi ang aton ginabasa, nga popular nga mga verses. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse number 10, for we are His workmanship. What do you mean by workmanship? Masterpiece. Obra maestra. Created in Christ Jesus unto good works. What is the purpose of God sa kabuhi sa isa ka Kristiyano nga ginkambyo sang Ginoo iya kabuhi? As a workmanship of God, you are a Christian, you are a believer of Jesus, and according to this verse, anong design sang Ginoo? We are designed unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So that is the purpose of God. Kung nakabatong ka na, kung nagtuo ka na kay Jesus Christ, you are a true believer of Jesus. Anong natabo sa life mo? Gin sit apart ka na sa Ginoo. Pareho bala. Gin pudyot na sa Ginoo kabuhi mo, kagin saylo diyo. Ari ang grupo sa mga tao nga makasala, nagakabuhi sa kasalanan. Ang design, ang kabuhi nila, malipay lang sila sa paghimo sa sala. Ang ila desire para lang masatisfy ila self. Amo na sa una, amo nang tao nga wala Kristo, ang ila kabuhi. Amo na mga tao nga nagahupot sa ginatawag nga animal value bala. Kabalo ka, magsiling nga animal value, nang value bala daw pero sa sapat. Ano, basi pare ido mo. Anong value sang ido mo? Magkakaulong ido mo, pakaunon mo lang, paliguan mo, dason pahigdaon mo sa nami nga iligdaan, lipay ng ido mo. That's all. Gandom pa ng ido nga magsimba. Okay ko nakita sang ido nga nadala niya simbahan. May kalag ang ido? Ha? Wala. Kung kisa ang ido, damay pas tao, no? Hindi sa iban, ang ido belasubong daw tao na. Oo, dutuod. Pero ang tao daw ido na. Baliskan. To, no? Ang ido sang unaya, mapintas, subang mga ido, yan mga, muna sila isang iba, man's best friend. Sang una sa Amerika lang na yung mga ido nga ginatipan ginmayo. Subong dire sa Philippines, ginatipan naman ang mga mayong ido. Sa balay may ido kami da nga damo pa kaon sa amon. Sini misis niya ba ang ido da ang duha ta ka ido damo pa kaon sa aton nga apat no. Lingko man. Kay talag salang sila kaon mo. Buong tarso mo namang ido da. Pirti ka pala tagol. Abi mo kun ano, bisan pispis ginatagol. Oo. Kurukukok lang ganyan kurukukok. Kilala ko kurukukok ng pispes. Kung di mga kurukukok, may dawa ka kurukukok hindi ako sampot ba? May dawa ka kurukukok nga puro palapit sa ilabla. Bugro, bigyan ng taghol.
Yung isa ginagawaan ko na, ginatabog kong kurukukok. Kaya kung hindi mo pagtabugon, gakalapahaos ang taghul mo. May pirti nga ido mo. Tapos, nung sinod ang mga tao magkadto, pirti mga taghul. Pero kung may itsura nga tao magkadto da, ula man niya mayo ginatagol. Si Kwan nga, nung kadtotong da may itsura, wala mayo gatagol ang ido. Pero kung makita ang itsura, depende man sa itsura mo. Nang wala bala, kung isa bala, may mga tao da nga daw, panulog nila daw lamugo, o pirting taghul mo. One time, bilabire na taghul, abi ko, why man kurukukuk? Ikasampot kurukukuk. Wala man kurukukuk na pispes, abi mo kung anong natagol niya, langaw. Pirting nga ido mo. Ilaga, maglabay na, kitagol niya man. So, ang mga ido, mayo din nga mga sapat. Pero, abi mo kung ano, ang tao, amuya ang importante sa sapat. Nga tungod kay may kalag kita. Kag may purpose ang Ginoo sa kabuhi ta. Kag ang sapat, kung mapatay sila, ano panawag sila? Extinction. Ma-extinct lang sila. Maalimunaw lang sila. Wala sila sang kalag. Hindi mo na nato makita ang kalag sang ido mo sa piyak kinabuhi kung mapatay na. May isa ding ido namon rin sa simbahan sa una, si kadumdong mo to, si Mose. Si Mose bla. Ay, sa kaluoy bla, napatay na to. Gahibi man to si, nagibi ka to, no? Miss Kalias, no? Wala. Nasubuan mo ko to bla, napatay. Kaya nga, nami to di pagwardyahon sa simbahan kong gabi. Bisan kami, magsulod kami kong gabi, halong-halong kami. Kaya pero tito mga gat. Wala pa to, way pa to gali kagat. May do din way pa man kagat. Base ka mo palang kagaton. Tiya mo na, ang Bible, naghahatag niya, nag-differentiate sa tao, sapat. Kita nga mga tao, labi nagay ko ikaw, nakabaton na kay Jesus, ngayon mo Savior. Ano panawag sa Diyos sa aton? Saints. Nga saints. Kayong kabuhi, separate na sa Diyos para siya kugalingon. Amo na kung Christian ka, dapat maintindihan mo ang status mo. You are already separated from the world of unbelievers. For what purpose? We have to live a life different from them. Hindi pwede nga Kristiyano kang pangabuhi mo, dapat sa unbeliever. Kung bisyuhan ng unbeliever, bisyuhan ka man nga Kristyan, hindi na pwede. We are already separated from them. Kag ano panawag sa aton? Ano panawag sa mga Philippian Christians? Saints sila. Kag anong katuyuan da? Siling sang Bible, sa verse number 6, confident si Pablo that He, ang Diyos, hath begun a good work in you. Anong good work ang ginimo sa Diyos sa kabuhi mo? Ginluwas ikaw. Ginluwas kita. Ginluwas sa mga Philippian Christians. Gintubos sila nagikan sa kasalanan. Kag asta san-o silang dire, the good work that God has started in their lives, God will perform it until the day of Jesus Christ. Hasta mag-abot si Kristo, ang purpose ng Diyos, hindi magbaylo. Amo na nga, luwas sabi nga, ginseparate na kita sang Ginoo. I am a Christian. I am already separated from the world of sin. That is why I should not live in sin any longer. The Holy Spirit dwells in me. Kag siling sa Bible, God has started to perform the good work in your life, in the lives of these people, and God will perform it until the day of Jesus Christ. That is why, while they are still alive, sila ni Apostol Pablo sa ila, dapat, samtang buhi pa kamo, nagkristyano na kamo, nagkabuhi kamo nga kristyano, you have started the life, the new life in Christ, and the Bible only says, or only proves, that we need to grow
while we are still alive. Ang purpose ng Diyos, ano? Ginluwas ka. Paano ka ginluwas ang Diyos? Musiling ka, Pastor, paano ang tao mag-Christian? Kasimple nga, very basic, no? Ano gani ang basic way nga mag-Christian ng isa ka tao? Of course, sila sa Bible, you have to be born again. Pagi kay Ginoong Hesus, di ba? Except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, you can never enter into the kingdom of God. Kag sila ni Pablo, sila ni Ginoong Hesus, paano ka mo-born again? Tiyan mo na. Sila ni Ginoong Hesus kay Nicodemus, as Moses lifted up serpent in the wilderness, so the Son of Man will be lifted up, so that everyone who believe in Him will never perish, but will have everlasting life. Paano, ano ang complete nga pamaagi sa kaluwasan? Ma-born again ka? You have to believe in the Lord Jesus Christ. What do you mean by believe? You have to commit yourself to Him. That's why we talk about believe. It is an action word, di ba? Ang faith is a noun. Ang faith ara sa kasing-kasing mo. Ang faith, nagatuo ka sa Ginoo. How would you demonstrate that? You have to believe in the Lord Jesus Christ. Ano magsiling nga believe? You have to place or you have to commit yourself to Him. Just like what you are doing right now. You are sitting there in the pews, samtang ara kada nagapungko, ang bugos mo nga bugat ara da. Imbot silingon, ginatugyan mong imo lawas sa pulungkuan. Amo nang simple nga definition sang faith. Ang faith, among pagtugyan sang kaugalingon mo kay Jesus Christ so that you will be saved. Ti karon, kay na-save ka na. Ano ang proseso nga gusto sang Ginoo sa imo sa mga Philippian believers kag sa aton? Siling ni Apostol Pablo, they have to grow toward maturity. Dapat mag-mature. Hindi lang magkontento nga bata kapadyapon. Pero sa bata, bala? Kung bata pa na siya, bago tao, gakaon pa na gatas, amo na siling sang 1 Peter chapter 2, verse number 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you will grow thereby. Pero sa nagagulang ka na, dugay ka na Christian, you should not only be content of those simple things that you have learned from the Bible, you grow deeper into the Word of God. That's why as a Christian, it is incumbent upon us to continue studying the Word of God para mag-mature kita. Sa nagadugang aton nga natunan sa Ginoo, nagahamtong kita sa pagtuo naton sa Ginoo. Amo nang ginatawag spiritual maturity. Kung physical maturity, we are talking about our body. Kung gamay ka pa, lumuok pang lawas mo, sa nagagulang ka na, nagatigaan na lawas mo, nagadako ka na, kag nangin mapuslanon ka na para sa pamilya mo, kay matured ka na mo. Kung bata pa nga gamay, hindi na masugo sang ginikanan. Sang mga maburubugat nga sugo, guro duhol lang. Pero kung nag-mature ng bata, mapuslanon na siya, nag-eskwela, nakagraduate na, may career na, mapuslanon na siya. Hindi lang sa pamilya ya, kundi para sa iban. The same thing holds true sa aton spiritual life. The more you grow in the Lord, the more you become matured in the Lord, God can use you and your life now is becoming beneficial to the Lord through serving people. Amo na kita nga mga Kristiyano, hindi lang ta magkontento nga kada Domingo kadto kita sa church. Of course, we are very happy to have you here in church. But the rest of the week, pangamuyaan naton, Lord, how can I be useful to you as a church? Isa sa mga useful sa Ginoo ko sa nagamature ka, you have to share the Word of God to other people. Christian ka, Kristiyano ako, I have to share the Word of God to other people. That's why, amo na nga ginahambal ni Apostol Pablo, dapat nagamature kita. And what are the evidences? Anong mga ebidensya nga ginahambal ni Apostol Pablo dire? Para mabalaan nga nagamature kita spiritually. Kundi sa aton man niya lawas, kapos tanaon nga nagamature ng tao, no? Di ba? Anong palatandaan? Number 1.
nga naga-matured? Una? Ha? Nagadako. Gamay pa primero, gadako. May lang ng white hair, kaya ulihilan na. Kiganta karon sa iban. Kita mo, nagadako, lawas siya, di ba? Tamat matured. Ano pa? Ang paminsaron niya, ha? Ang paminsaron niya, nagamat-amat, sangkad. Hindi mo basihan ng lawas lang. Correct? Kamayaraya lawas nga, dako lawas, pero gamay paminsaron. Nagligad to nga, nakitaan ko bala sa programa ng Jessica Soho. Kita mo to sa Davao. May mag-ulutod to nga, may edad na. Ining edad, mga 50, 60 na. Pero napamatudaan nga microcephalus, gali ang ila utok. Ano magsiling nga micro? Ha? Micro means small. Macro ya no? Big. Kabati ka mo ng microorganism. Anong microorganism? Gagmay bala, mga bakterya, gagmay nang makita mo lang sa microscope. Gin-examine sa mga doktor. Kaya natingala ang mga tao nga hindi pa kabalo magalambal. Tapos, halalang panago sila balay. Bawag yung pa-check up, napamatudaan sa doktor, nga ilagili utok, why na-develop. Ay, kaluoy sila, no? Pero ang mga lawas, may edad na eh. Bukay ng ganing buhok. Muna sila mo bla. Pero wala nag-matured. Isa na sa mga example. Nga ang maturity sa isa ka tao sa di nagasugod sa lawas lang, hindi, diriho sa utok. Di ba sulon mong tao kaya mo na iyang development sa iyang utok? Yan, iya sang Ginoo ya, may mga purpose lang Ginoo ya sa tanan, di ba? May ara gani nga 50 anyos utod sa una ni Dr. Diribla sa una gasimba sa aton, Dr. Luloy. Ang iya utod to, pila na to edad, 50 anyos. Ahay, ginayayungan pa sang iloy. Hindi pa kabalo maligo, ginapaliguan pa sang iloy. Oo. Pagkalabanan ba lang ang mga amuna, ang mga tao, ano panawag sa ila? Ha? Mga special, no? Kanami, mo lang tawgon special. Ikaw, kung tawgon ka special, lipay ka man. Ha? Tawagan nyo ko bala special. Si Pastor Kalya, special child na. Ay, lipay ko na yan. Hindi Seriously, ang mga tao bala nga muna, daw ay ginapalawig sa Diyos, no? Notice ka mo? Ay, ato sa bala. Kuha mo sang Ginoo. Dason nang iya iloy, maluoy ka sa iloy mo, makmong iloy ya, pila na to edad, 16 taon na to guro iloy. Ti, amo pa to. Pinsar ko lang, ko ahay, God is always good, no? Ang iloy, kabalo ka, siya lang gid ang isa ka tinuga nga makapalangga sa nga muna klase bata. Ang iba niya daw, siguro, bawa na, no, kabudlay sang iya, no? Nga pangabuhi, no? Pero sa una, balas ang istorya ko sa inyo nga may gasuro simba sa unang may bata sa autistic. Ito lang pagbisita ko sila balay. Gagin pa pamahawan ko sa pastor, dada na, snacks dada na yun. Alihiran ko sa bata, ay tampaon na. Doon nagbulag mo na espiritu ko mo. Oo, kapong ko, makikot akong kao ko, inom-inom sang ginpreparare bla sa lamisa. Buhay man ito kag ano-ano yan. Alihira niya lang tampaon. Pinsar ko lang ba kung mga normal na tao niya. Pero buhay man ko ga dumot Tiya mo na balas lang ko, ining iloy. Paluoy lang gid no? Tiya mo na. Ay, kalambot mo ko daman. Karon amo ning punto, maturity. Karon kung ikaw iloy, ikaw membro sa pamilya, buligan mo na nga mag-mature, di ba? Buligan mo nga mag-mature ang membro sa imong family.
sa lawas. Amo na masiling iban, may iloy ko sa masiling nga. Bo, pastor, inang bata ko na lawas ng dako. Natural. Pero ang paminsaron, sina hindi pagid hamtong. Correct. Kasi nagaedad ka, ma-develop lang na iya. Kung normal ang utok sa tao, ulihin lang galing development mo, pero mag-edad na siya mag-mature, makuhan mo na, sige lang, be patient. You have to suffer long. Karon, sa spiritual nga aspect naman kumparata, daw analogy bala, comparison. Ari isa ka tao, dako lawas, ang paminsaron niya nagamtong na, so mapuslano na siya. May isa ka Christian, dugay na siya nag-Christian, tapos naghamtong na siya spiritually, mapuslano naman siya. Sa kay sino, mapuslano siya sa Ginoo. Ari siya physically, mapuslano sa pamilyaya, mapuslano naman siya sa iban. Amo nang tuyo sa ginatawag nga maturity. Amo na gusto sa Dios nga silang sang Ginoo, dapat nagahamtong kamo. Hindi ka mo pabilin nga bata-bata pas pagtuo. Kay kung namtong ka na spiritually, ang isa lang gina ka ebidensya, evident gid sa imo, nga kung spiritual matured ka na, kung may problema ka, hindi ka dadali discourage. Undi, bintahan na sa imo. Kay damo ya kung kita damo kung problema lang paghambalan, damo kita problema. Mo gani siling sa isa nga siling sa ako nagligan, pastor, bawo ka damo problema, diskalibutan. Correct. Samtang buhi ka damo problema. Amo na rason kung nga may Ginoo kita nga palapitan kung may problema kita. Kay kung wala ka Ginoo, problema ka pagid di ba? Kung way ka palapitan karon nga Ginoo, amo nang iban, way sila palapitan nga Ginoo, kuan na lang either makommit siya suicide o kon wala siya sang may mahimo sa kabuhi. Ti amo na nga siling sa Bible, ang good work nga ginahimo diri sang Ginoo sa kabuhi sa mga Ephesians. Naga-process ang Ginoo sang pamaagi nga mag-matured sila spiritually. Ti karon, ano mga ebidensya diri sang maturity nga ginatawag? So, there are 3 evidences nga sila ni Pablo, dapat makita sa life nyo. Kag amo ni, ang akon pangamuyo sa inyo nga mga taga-Filipos. Kag amo maning pangamuyo naton sa aton mga kabuhi. Anong unang pangamuyo ni Pablo sa ila? Ebidensya sang Christian maturity ay abi mo kung ano, nga tubo sila sa gugma. That is the first thing nga mabalaan mo nga ang ebidensya. Amo na sila ni Pablo, and this I pray, that your love, sino nga your love? Ang gugma sa mga taga-Pilipos. That your love may abound. Nagamuad. Yet more and more in knowledge and in all judgment. Ang inyo gugma nagasangkad. Nagadevelop ang gugma sa imong tagipusoon. Ang gugma mo na nagamat-amat sangkad. Nga nagamat-amat sangkad ang gugma. Siling dire sang dason naton nga tunan. Sila ni Pablo, even as it is meet for me to think this all of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds, and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Si Pablo nagahatag sa explanation sa ila. Kung ano ba lang ginatawag nga growing in love. Sila ni Pablo, magsiling ka nga growing in love, it means concern for others. Pareho bala sila ni Pablo sa akon. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Nya do ka budlay man tani sa akon, daw ga lain man buot ko, daw ga kasubo man ko magpanomdom sa inyo nga ari ko di sulod sa bilangguan, ato ka mo sagwa. Pero sila ni Pablo, I have you in my heart. Ang concern ko, mo na bala kong gabi, it is always our prayer. Concern mo, Lord, please protect those people. Muna number 1, prayer ko di, kung gabi, kung dito sa balay, pangamuyo ako dire sa church, sa mga tao di,
I also pray for you that God will take care of you. Kaya sa tiniyon kisa sa kagabihon, we all know that only God is the one who can protect us, di ba? Manang prayer ta. Nga aman, kung concerned ka sa mga tao, ara sila sa kasing-kasing mo. Kag amo na permi ang ginadumdum mo. Lain to yasang sa buang, mangkot sa sang doktor. Sila niya, to, may pamilya ka pa? Sila isang buang. Niya, oo, dok. Niya, sila niya, ang pamilya ko, muna ganit na panumdum ko permi. Sa akong nauna, ang pamilya ko. Niya, diin subong pamilya mo. Niya, nano ka man, dok man. Ari sila ganit sa pangunauna ko. Ito, may rason ng buang, no? San buang daw, tadlong minsaron niya. Mangkot di na pamilya mo subong to, ari sa paminsaron ko. Di din na sila subong. Ari sila di gani. Ang bot silingon ni Pablo, magsiling ka nga growing in love, bot silingon, ang imo concern, may concern ka sa iban. Kamu na ang love nga ginatawag, pagkabalaka bala. Gapanumdom ka sang kaayuhan sang iban. Kay kuno ay ka love, ang imo lang kaugalingon nga panumdom mo. Kung ikaw nga ginikanan, may gugma ka sa kabataan mo, sila lang ginapanumdom mo man. Sila nga ba, din tong bata ko man, nga way pa kapuli. Puli temprano, nga kabalaka ka sa ila mo, di ba? Pero kung ay kabalaka, gustuhan mo lang na. Sila sa iban, nakilala ko, pastor, basta gwapa, o kung gwapo, bata, sang ginikanan, grabe gid niya nga pag ulikid, no? Pero kung di gwapo, di gwapa, niya, bayda. Bala ka na, oras puli. Pero kung gwapo, gani, ginaway yaman. Hindi siling ko, basta ginikanan, kaya ara ginang kabalaka. Tiyan mo na, nga siling sa Bible, ang ginatawag nga growing in love, amo ang pag-develop man sang pagkabalaka sa iban. Nga hindi lang panumdumon mo ang kaugalingon mo, manumdum ka sa iban. Ang kaayuhan nila, amo nang panumdumon mo man. Kung Christian ka, you think of others. How can you help other Christians? Amo na ang concern, growing concern. Amo na yung tawag growing in love. Ano pagid? O are sila ni Pablo, basa sa 1 John 3:18. Sila ni Pablo, my little children, let us not love in word. Hindi lang kita magpalangga sa pulong, neither in tongue, but in deed and in truth. Amo na ang aspeto. Amo na ang extent sa ginatawag ng matutuon niya gugma. Hindi lang mo siling ka sa word lang. May iba niya mga tao nga siling mo, daw ka kabalaka sila sa imo, gali kay may kwaon lang sila. Kung may kwaon lang, sila, bawa kabalaka kung nasa iya. Kung may kwaon, kung wala, wala man. Amo na ang example diri ginambal ni Pablo. So, amo na ang growing concern. Ikadua, magsiling ka growing in love, willingness to forgive one another. Sa pagina, magsiling ka growing in love, butsilingon, kabalo ka, may willingness ka sa pag-forgive sa isa kag isa. Ano magsiling ka nga forgive? Is it true magsiling nga forgive is to forget? Ano magsiling nga forgive? Ang word nga forgive, as if you have not sinned. Munang ginhimo sang Ginoo sa aton, di ba? Ginpatawad ya kita. Paano sang Ginoo patawaron kita? Ang aton sala, gen tinluan sa Dios, kaangay nga daw wala kita nakasala sa iya. Amo na ang forgiveness sinatawag, mga kauturan. Amo na sila ni Pablo sa 1 Corinthians 13, charity or love, suffereth long. Anong suffereth long? Long suffering. Kung may gugma ka, may patience ka. Amo na sila ko, ang patience, duwanin mo. Kung tao, long suffering na. Ang word nga ginagamit naton. Pero kung circumstansya, patience. Dua pa rin at Japon. So sila ni Pablo, kung ang imo kabuhi nagatubo ka sa gugma, makabalo ka magpailob. Kabalo ka magpasensya.
Kabalo nga magpatawad. Kaya naman bal ni Pedro, above all things, have fervent charity among yourselves. For charity shall cover the multitude of sins. Anong charity? Love. Kung may gugma ka, makakover na sa kaluyahon sa iban. Kaya nga aman, ma-overlook mo ang kaluyahon sa iban kung may gugma tagipusoon mo. Hindi ka, mga gagmay lang ang mga bagay, way mo na ginatagaan sa dako nga pagtamod. Amo na ang gisang kaawayon bala, no? Kay tanan nga mga gagmay nga sala nakitaan. Wala na overlook. Ti kundi kaawayon, ti sila ni Apostol Pedro, ang gugma kung may pag-ulikid ka, ang gamay-gamay nga bagay, ina-overlook mo na. Okay? Muna sila ni Ginoong Isus bala sa model prayer da sa Matthew chapter 6. Ginatawag na nga model kay munang balasian kung nagapangamuyo ka. Hindi na Lord's Prayer Matthew chapter 6. Correction. That is not Lord's Prayer. That is pattern or model prayer. Sila ni Kristo, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Nga ang pagpatawad, importante nga ingredients ng Christian life. Kaya ang pagpatawad gali, number 1, amo na yung palatandaan nga gin patawad ka na sa Diyos. Ikadua. So that's number 1, When you forgive, when you forgive easily, that means you have experienced the forgiveness of God. Ikadua. Ang forgiveness gali, kung nagapatawad ka, amo ni ang pamaagi sa Diyos nga gina-bless niya ang kabuhi mo. Kaya kung di ka kapatawad, tuod, ginahuptan mong kakig sa tagipusoon mo, in return, hindi ka malipayon. Tistingi ba lang gadumot ka? Gadumot ka sa isa katao. Pagkakita mo sa iya, gadumot ka. Pagkakita mo bisan sino lang, ang imo kaakig ara, may resort gani na sa medisina. Ng tao nga masyado ka embittered, di ba? Ang iya tagipusoon napunaan lang sa kaakig. Abi mo kung ano, napamatudan ba lang nagakuan gali, nagaapekto sa itsura sang tao. Oo. Ang tao gali nga pirti ka maakigon, naga-reflect sa itsura ya. Tanawa niyo bala itsura niyo sa piyo. Daso ng aton kuno gali nga nga lawas, internal organs ta, naga-secret gali ng bile tabla apdo ta, naga-secret na gali sang pait bilang apdo, pag amo nang nagahatag sang dundi mayo matiyag mo. Amo na kung tao perti ka makigon, kung hindi ka ma-heart attack, ma-stroke. Kita mo mga tao nga ka-stroke, kaya nangakig. Gusto na itsura, ya? Balaan mo gid nga permi lang pangakig. Gamay-gamay lang mangakig, gamay-gamay lang mangakig. Ti kundi ga saler si itsura, ya? Pero kung ang tao nga daw dugay mangakig, gayom yung isa sa mga pamagi ko, no? Ako gani, daw ga pangagi ko. Ay, pero tino, tuon mo, nang may ulabato ang kasiling, anger is seldom, ano ganun na, anger is without reason. Anger has always the reason.
but seldom with a good one. Ang pagpangakig ko na may rason, gid. Kabalo ka, scientifically speaking, kita ng mga tao, we are endowed with all kinds of feelings, di ba? Pangakig ka, kakalipay ka, hindi man pwede nga, why ka pangakig, bro? Di ba? Kita mo tao ay pangakig, masiling ka nga, isikwa na bala ho, why gina nga tao pangakig mo? Sa pag-obserbar mo. Pero sa ilalang, but sa ilabalay guro, pero may managa pang lampos. Pero na, may gida mo na, control. Patawad. Normal na mga kig. Pero ang pagpatawad, dapat ara. Paano ka makapatawad? Masili, Pastor, paano ko makapatawad kung wala isa ka pangayap patawad? Patawaran ko? Kasi sila sa Bible, patawaron mo ang nagapangayap patawad. Tiyabi, wala ka pangayap patawad. Ano ka ron? Bisan tood, wala ka deklarar nga patawad mo siya, but deep in your heart, you have to forgive. Wala man sa pangayap patawad sa imo mo, kundi masiling ka nga, pero sa tubangan sa Diyos, you have to forgive. Why? Kaya kung ipag-forgive, ikaw man lang mismo nag-antos. Okay? O, sige. Biyaan ta na. Kadua, sila ni Pablo, ebidensya sang maturity, growing in discernment. Nagatubo ka, paagi sa paghangop. Muna sila sa verse 19, sa verse 9. In this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Ano panawag sang knowledge and judgment? Discernment. Okay? So, sila ni Pablo ang ebidensya nga nag-grow ka toward maturity. Ang imo paminsaron, nagasangkad. May discernment ka. May paghangop. Balang natawag. Amo ng word nga discernment, paghangop. Okay? So, ariyo, ang discernment gali, ang meaning sina, to perceive, to cut through the fog, and be able to discern what is really there. Do pareho ba lang ang ano mo ang panganod, no? Ginakat mo panganod kag tapos diskubrehon kung ano tong spiak sa panganod. Amo nang ideya sa discernment. Ariyo, magsiling ka nga discern. It means to distinguish, to separate out by diligent search, to examine. Amo nang ideya sa discernment. Discernment is the ability to properly discriminate or make determinations. It is related also to wisdom. So magsila discernment, ability. Sa ano, properly discriminate, balaan mo kung anong sala balaan niyo kung isakto. Mayo mo niyo kung malain. So gina-dissect mo. Gina-determine mo din sinisakto, din sining sala, kabalo ka. Nga kay may ara ka nga discernment. Okay? Amo na nga si Pedro nagatudlo sa aton nga magtubo kita da. Okay? Anong naghatag sa aton sa discernment? Holy Scriptures, ang Bible. Kung may mga principle kang natunan sa Bible, that is the best thing that can examine whether something is really right or something is good. Amo nang ginatawag morality. Sa morality ang ginatawag, what is morality? A morality is a state whether something is bad or good. That is morality. Amo na may duha ka klase morality, no? May morality ang ginatawag nga absolute morality. Musili absolute gani ang Bible among talaksan sa moralidad. Mayroon man morality nga hindi Biblia ang talaksan. Amo nang ginatawag nga situational. Okay? So, siling sa Bible, ang Holy Scriptures amo naghatag sa aton sang wisdom nga maka-discern ka kung anong insakto, kung anong hindi. Ariyo, anong example sa discernment? Just because they sell it at the bookstore doesn't mean you should read it. Just because they call it Christian doesn't mean that you should buy it. Just because they call it a church doesn't mean that you shall go there. Diba? Tanan nga ngalan may ngalan nga church. Di basta tanan nga church, pwede ka na kasulod. Just because they call themselves a Bible teacher doesn't mean that you need to be listening to them. Kung may mga tao kasi nga, ako bala Bible teacher, does it mean nga
Mamati ka gina sa iya. I-discern mo anay kung ano nga tudlo ya. I-discern mo anay kung anong klase simbahan na, mag-dispose kita magsulod. Base pagsulod mo na, kulto. Kaya masiling ka nga, Pastor, di simbahan man may nga lang at church pagsulod mo ang inatudlo, gali kulto. Nga, antes ka magsulod, ay ka anay nag-discern kung bala, nagatudlo, sakto kung hindi. Pagkabalo mo nga, Bible ang ginatudlo ya. Di, damo sa mga tao nga nag-uyat man Bible, pro kulto man. Bla? Aryo. Just because you fit in, doesn't mean you're in the right place. Ano na? Ang sa picture? Ha? Ano na? Ka-discern ka mo na? Ano na siya? Plato. Pinggan bla? Pinggan again. Sulod-sulod pero sa inyo bla balay kundi may ara ka mo da nga rak sa pinggan. Panulod mo na mga pinggan mo. Yari yo, ano na yung ginabutangan sa pinggan? Imburnal. Di masiling ka nga, kunami, kay kaigo ang pinggan ko. Di kung kaigo pinggan mo, namin na nga lugar? Hindi. Di karon, kuno ay kapag insindi, ang tanan-tanan nga lugar nga kaigo ang pinggan mo o kinabulutangan mo, amo na mga utod ang ginatawag nga discernment. Nanglan, ikaw may pangangop kung balay sa kabutang, maayo kung malain. Kung mga tao kayo mo sina, doesn't mean it is good. May isa ka member mangkot niya, pastor. Ining sa grupo bla namon, ginahagad ko nila, masili nga, social drinking ta. Ti okay na pastor, mag-entra ko sa ila, kaya ako lang isa wala gintra. Ti, dira mo na pangibabaw ang inatawag nga discernment mo. Doesn't mean nga, kung tanan-tanan nga tao kayo mo sina, may mo ka man? Ha? Ti, kung kayo mo sila sina, kung di mo sila Christian, ikaw yung Christian, you have to stand with your principle. Muna ang discernment yung inatawag. Muna sila ni Pablo. Kaya siling niya, not all legal or moral. Anong po silingon? Why man na, kuhan pastor, why man na ginadakop? Moral na. Moral na. Hindi Kung sala na yan sa Ginoo, bisan legal pa na, that's immoral. Okay? Alright. Paano matistingan nga may discernment ka? Will it make others to stumble? Number 1 question. Number 2, will it honor and glorify my Lord? Number 3, will I be ashamed if Jesus Christ should return? Amo lang na questions nga dapat mo mamangkuton sa galingon mo. Kung ganay mo misa ka bagay, do you think iba ni mga tao kung makakita sa imo, hindi yan masandad? Ikadua, makaglorify na sa ginawang ginahimo mo. Ikatatlo, hindi ka na mauya sa tubang ng Kristo kung magkari siya, tamtang gara ka na. Those are simple things. Muna yung test for spiritual discernment. Okay? Galing gawin at time gid. Lastly, growing in holiness. Sila ni Pablo, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. So, growing in ano to primero? Growing in love. Ikadua, growing in discernment. Ikatatlo, growing in holiness. Ano magsiling ka nga growing in holiness? Growing in holiness refers to the process of becoming more like Jesus Christ in our thoughts, our words, and our actions. Ano na pagid? It is a deepening relationship with God, a growing awareness of our sinfulness, and an increasing desire to live a life that is pleasing to Him. Mula na. So, grow in holiness. Anong buot silingon? Pagkabuhi nga nagalig-on ang imo relasyon sa Ginoo. May desire ka sa pagkabuhi nga makapahamuot sa Dios. Growing awareness of our sinfulness. Ang ginahimo mo na, maayo na sa tubangan sa Dios. Amo nang ginatawag nga growing in holiness. Aring pangamoy ni Pablo,
pangamuyo iya nga ang mga Kristohanon mangin sincero and without offense until the day of Christ. Ano magsiling ka nga sincere? Magsiling ka nga sincere gani ang meaning sina to judge through the light. Amo nang ideya sang word nga sincere bala. I don't know kung may ari ko di nga Greek word sining word nga nga sincere daw ay guro. Pero ang pulo nga sincere, ang meaning nga sina o aryo. Ang term gulis ni elikrinis. Pero ari lang ang meaning sa sincere, tested by sunlight. Tested by sunlight. Amo ni pangamuyo ni Pablo, sila niya kabay pa nga kamo mangin sincero sa inyo pagkabuhi. Tested by the light. Kita mo na may mag-isip kwarta, kung bala genuine ang kwarta, ipagi na sa daw ano panawag na machine. Ha? Meron na sa mga bangko bla. Kung piki ang kwarta mo, ipagi na may ultraviolet nga suga daw violet balang naga paglabay sa kwarta. O piki ni. Pag pasulod sa kwarta, o genuine ni. Amo nang ideya sang sincere. But silingon magsiling sincere gani testingan paagi sa kapawa. Kung isakto ginahimo mo, bisan sugaan pa. Kuha niyang punto. Pero kung sala ginahimo mo, amo ng mga kawatan sa dulom na silagagi. Kaya nga, kung pag yun mo na sanag, bala na sa kawatan siya. Pero subong, style sa kawatan, sa sanag. Pero, ang kalabanan niya prinsipal, basta kawatan, gani, dulom ginaya. Saan ang kapangawat ng kawatan? Kung gabi. Saan siya kapang hold up? Kung gabi, kay kung adlaw, balaanon. Diba? So, in other words, magsiling kang sincero, meaning to say, kita, dapat magkabuhi ng sincero. Amo na yung pangamuhi ni Pablo sa ilaw? Sa kadamuon, subong sang plastic bala, hindi mo bala. Sa social media, subong, nakulabanan ng mga information, balaan mo, piki. Panungtis ka mo? Magsiling mo, bisan mga vloggers na, ang ginambal nila, kalabanan, daw mga piki. Nga, kaya ang punto padamo-damo sang managbasa para makakwarta, bisan hindi pa insakto nga information ginasulat. Ti anong buot silingon sina? Kita ang mga Christians, we have to be sincere sa aton pagkabuhi. Last, but not the least, he also prays that they will be filled with the fruit of righteousness. What is meant by righteousness? Doing right both with God and man in everything that you were supposed to do towards them. Munang righteous nga tawag, righteousness. Doing right in the eyes of God. Kaya pwede man niya doing right in the eyes of people, but doing right in the eyes of God is righteousness. Amo nang ginapangamuyo ni Pablo sa ila. Okay? So, diri, makita nato ng tatlo ka ebidensya sa maturity. Growing in love, growing in discernment, and growing in holiness. Kabay pa nga mo man masapuan sa atong kabuhi. Ang ebidensya sa spiritual maturity subong mga Kristohanon. May namon nga langit noon, thank you Lord sa sining pagtudlo mo sa amon. Lord, bendisyonin kami ng kabuhi namon, manging kalamutan man sa imo tubangan. Kini nga amon prayer in Jesus' name. Amen.